Yaw yaw. Bakit mo binuksan ang ilaw? Nakakasilaw. Shen yaw yaw. Pakasalan mo ako. Shen Yuxing, aminado ako, gwapo ka talaga. Maganda ang katawan, matalino pa. Pero may malaking problema ka, wala kang pera. Yung singsing na to, maliit na brilyante lang yan, di ba? Akala mo papayag ako. Yaw yaw, hintay mo pag kumita na ako. Bibilang kita ng laki. Gising na. Simula pagkabata, si Chen Yaoyao. Sanay sa maginhawang buhay. Akala mo ba magmamahal talaga ako sa'yo, mahirap ka lang? Nilalaro lang kita. Trip-trip lang. Seryoso ka. May 200,000 dito sa card. Pambayad sa hiwalayan. Ang kasal ko, dapat negosyo ang pakay. Huwag na tayong magkita. Seryoso ka? Anong mapapala ko sa pagluloko sa'yo? Teka, di ba magnegosyo ka? Kunin mo yung 200,000. Shen Yuxing. Pasensya na. Ma. Yaw-yaw, tumakas ka na. Bagsak na ang negosyo natin. Yang 200,000, ipon ko yan para sa'yo. Di ba mahal na mahal ka ng boyfriend mo? Kayang-kaya kanyang buhayin. Ma, hirap na hirap si Yuxing para umangat. Mahirap yun. Di ko siya pwedeng istorbohin. Hello, Pulisya po ito. Si MS Chen Yaoyao po ba ito? ako. MS Chen, ang mga magulang ninyo. Kanina lang, nagpakamatay. Yu, sino yang binabantayan mo? Ang tindi ng tingin. Ito ay nangyayari na ang babae ay doon din. Pero, Yu, ang galing mo talagang pumili, Sa dami ng babae, siya ang pinakagwapa. Gusto ko rin siyang ligawan noon, pang side trip lang. Tas lang, di binigyan ng pera ng tatay ko, kaya hinayaan ko na. Ano nang tawag mo sa kanya? Siya. Oh, Chen Yaoyao, isang masamang babae.
Sino sa lungsod ng A ang hindi nakakaalam nito? Napakahusay niya sa pagbibenta. Walang kliyenteng hindi niya mahahara. Kuya Yu, hindi mo ba siya gusto? Sasabihin ko sa iyo. Siya. Hindi ba siya anak ng mayamang pamilya? Huwag ka nang makalat. Sino ba namang anak na mayaman ang gagawa nito? Tulungan mo akong hanapin ang impormasyon niya. Lalo na ang nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Yao-yao, halika, inom pa tayo. Ikaw na lang uminom. Mag-isa ka lang ba? Magandang binibini? Umalis ka. Huwag kang magmadaling tumanggi. Baka kailangan mo ito eh. Replikang Patek Filipinarello, lumang modelo ng Ethina Sando. Lahat ng mahalagang gamit na nasa iyo. Hindi lalampas ng 3,000 piso kapag pinagsama-sama. May mukha ka pa bang lumigaw ng babae dito? Hindi ka pa sigurado kung makakapagdagdag ka pa ng itlog sa instant noodle mo. Nakikita mo ba? Ganyan talaga ang mga babae. Praktikal. Lahat ng damit na suot mo ngayon pinagsama-sama. Sama na ang brief mo, hindi ka nalabas ng sentence. Bakit ka karapat dapat sa akin? At yaw-yaw. Nakuha na ang kontrata, bukas ay magtatrabaho na sa Tianjin. Sia Odong, anong nangyayari? Chen Yaoyao. Ano ba? Nakaalis ka na sa akin. Ganito lang pala ang narating mo. Bitawan mo ako. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Ano ba? Ganito na lang pala ang tipo mo ngayon? Ano man ang tipo ko, hindi ako magkakagusto sa katulad mo. Sia Odong, umuwi ka na muna sa kotse. Umutay ko sabihin ako bukas ng 7 oras at tumulong ng maga. At yaw-yaw. Ayaw kong ulitin ito pangalawang beses. Sige, tumawag ka lang sa akin kung may kailangan. Shen Yuxing, kung hindi ako nagkakamali. Ilang taon na tayong naghiwalay. Anong trip mo ngayon? Wala lang. Pumunta lang ako para tingnan kung ikaw na dating napalaki ang ulo. Masaya ka ba ngayon sa ginagawa mong ito? Hindi ba mayaman ang pamilya mo? Ano ba? Ikaw na isang prinsesa ng mayamang pamilya. Kailangan mo pang lumabas para maghanap ng kliyente dito. Ayos lang ako, araw-araw may iba't ibang lalaking kasama ako. Sobrang saya, mas masaya sigurado kaysa noong kasama pa kita. May kailangan ka pa ba? Aalis na ako kung wala na. Hindi ka ba lumalabas para magbenta ng katawi? Bibigyan kita ng 200 eh, samahan mo ako ngayong gabi. Tingnan natin ang kontratang ito. Nagbibenta ka. Nagpapanggap ka pa ng ano? Chen Yaoyao, hindi ka na prinsesa. Bitawan mo. Ano? Kulang.
Sige, 500 eh. Ganun lang ang halaga mo. Huwag kang Mukhang maayos ang buhay mo nitong mga nakaraang taon. Pero ang pangit ng teknik mo, ayaw ko sa'yo. Kahit malungkot ako, mas pipiliin ko pang kumuha ng lalaki. Kaysa sa makipagsama sa'yo. Sawa na ako sa pananakit. Nabusog na ako sa pananakit. Umalis ka. Shen Yuxing. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Kuya Yu, nahanap na ang impormasyon tungkol kay Chen Yaoyao noong araw. Mamay, welcome home. Mamamatay ka sa ganyang ugali. Alam mo ba? May anak ka na ba? Anak. May anak ako kay Shen Yuxing. Salamat, baby. Mamay, uminom ka na naman? Ang swell mo. Kukuha ako ng mainit na gatas. Tamad na mumi talaga. Naisip mo na naman siya. Siya kaya ang daddy ko? Good night, mahal kong mommy. Itong si Chen Yaoyao. Rich kid talaga dati. Pero si Chen Jing yun. Mahigpit siyang pinoprotektahan noon. Nang mag-bankrupt ang Chens, wala nang nagpakialam sa pamilya Chen. Ah, nag-bankrupt pala. Kaya pala. First day sa trabaho, magpakasigla. Director Chen, napaka-puntual mo. Maligayang pagdating sa Chansheng. Sana'y tulungan mo ako sa hinaharap. Tara. AMM. Director Chen, may maliit na bagay na kailangan kong sabihin sa'yo ng maaga. Ano po yun? Pag nakita mo ang aming presidente, huwag kang lalapit ng sobra. Ang aming presidente, isa siyang romantiko. Bukod sa kanyang nobya, si Miss Tangwan, kahit sinong iba pa, babaeng carbon-based life form, huwag kang lalapit sa kanya ng 1 metro. Ano kung lumapit? Yung huling babaeng empleyado na lumapit sa presidente nang wala pang 1 metro. Pinapunta na ngayon sa pagwawalis ng CR. Sa totoo lang, medyo baliw. Hindi baliw ang presidente, si MS Tangwan. Malakas ang impluensya ng pamilya Tang sa CTA. Kapag inaway mo si MS Tangwan, kahit habang buhay kang magwalis ng CR, hindi ka makakaalis. Mukhang talagang gwapo ang presidente natin ah. Kaya pala ganoon kaingat si Ines Tang. Mamaya mo malalaman. Director Chen, dito po. Mga kasama, ito ang bagong director ng Sales Department. Bigyan natin ng palakpak. Kumusta kayong lahat? Dumating na ang presidente.
Presidente, ito ang Director ng Sales Department. Si Chen Yao Yao. Sales Director. Nga po, Presidente. Ito ang taong personal na inirekomenda ng chairman. Kahit walang interview, nasa mesa nyo na po ang resume niya. Nasa mesa nyo na po. Ikaw. Sumunod ka sa loob. Anong nangyari? Kung sinapak ako ng presidente, pasok ba iyon sa work injury? Pinagplanuhan mong magpakita sa harap ko. Ano ba talaga ang balak mo? Maliban sa kanyang nobyang si MS Tangwan. Dahil imposible na iyon, bakit pa? Narinig kong nagtagumpay ka na. Kaya't nagpunta ako para makipagbalikan. Matagal na ang nakalipas, akala mo ba nandito pa rin ako? Naghihintay sa isang babaeng walang hiya at sip-sip lang. Di ba't sinabi kong matagal? Bakit nandito ka pa rin? Okay lang, maghihintay ako. Paano kung mas matagal? Gaano katagal? Hihintayin pa rin kita. Hindi ko kayang bayaran ang penalty sa Tianxing. Kung ayaw niyo sa akin, tanggalin niyo na lang ako. Kapag nalaman iyon ni Ms. Tang, magagalit din siya. At Yao Yao. Hoy, Dr. Song, may problema. Inatek uli si At Yao Yao. Sir Chen, may problema. Sa CCTV nakita. Hindi maganda ang kalagayan ni Director Chen. Nasa rooftop na siya. Tito Song, AMM. unang araw ng nanay ko sa bagong trabaho. Hindi kaya nanggugulo tayo kung pupunta tayo? Hindi naman, sorpresa naman to para sa kanya, AMM. Song, may problema. Inatek uli si At Yao Yao. Ano? Hintayin mo muna dito si Tito, okay? Maging mabait ka. Inattack si Mamay pero 3 taon na siyang hindi ina-attack. Bakit ka nandito? Ikaw ang unang pasyente ko sa propesyon. At pinakamalala ang mental disorder. Akala ko milagro ang paggaling mo. Bakit ka inatake ngayon? Kung ayaw mong magsalita, ipinapahiram ko sa'yo ang balikat ko. Sabi ko na nga ba? Yang babaeng ahas na yan, paano siya magkakaproblema? Chen Yao Yao. Ang galing mo talaga. Ang bilis mo, nakahanap ka agad ng kapalit. Kay Songer. Kaibigan ko si Yao Yao. Bago ang trabaho niya, baka hindi siya masanay. Kaya dumalaw ako. Hindi siya masanay, tapos pagdating mo masasanay na siya. Siyempre, Tapos ka na ba tumingin? Pwede ka na bang umalis? Magsisimula na kaming magtrabaho.
Umalis ka na, kaya ko to. Halika, susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Salamat. Chenya Oyaw, ganyan ka ba kababa? Kahit sino magbigay ng pera sa'yo, okay lang. Perang doktor. Iligtas niyo ang bata. Bilis, dalhin sa emergency room. Huwag kang mag-alala, anak. Sisiguraduhin ng nanay nakikita ng maraming pera. Hindi ka pagdadaanan ng hirap. Sino ba ang ayaw ng pera? Anong klaseng hayop ka? Hinahamon mo ang nanay ko? Nanay mo siya. Idi nanay mo? Bitawan mo. Siya yon. Naisip na naman siya ni Mome, baka siya ang tatay ko? Bitawan mo, kung kaya mo, patayin mo ako. Baka magsisi ka mamaya, wala namang gamot sa pagsisisi. Ano nang ginagawa mo sa anak ko? Anak mo. Kanino mo to nakuha sa sinungaling? Wala kang pakialam. Chenya Oyaw. Huwag mong sabihin sa akin. Anak ko to. Mali ka, Yuneshen. 5 taon na ang anak ko. Wala kang kinalaman dito. Pero 6 na taon na ako. Siya ba talaga ang tatay ko, yung palaaway? Pupunta na kami sa trabaho. Tara. Hoy, imbestigahan mo. Ang anak ni Chenya Oyaw. Momay, namumula pa yung mukha mo. Masakit pa ba? Okay lang ako, ikaw ba? Sa totoo lang, siya ay. Momay, alam ko. Natatakot ka sa lalaking marahas. Baka kunin niya ang pag-alaga sa akin. Huwag kang mag-alala, Mommy. Gagawa ako ng kasulatan, pangako na puputulin ko ang relasyon sa kanya. Momay, tingnan mo, regalo ni Uncle Song. ₱9 ang kwintas na to. Wow, hindi ko alam kung sinong mayamang binata ang bumili. At kung kaninong mayamang babae ang isusuot. Mahal, sobrang mahal ito. Hindi natin pwedeng tanggapin. Oh, yan ka na naman, Chenya Oyaw. Ayaw mong tanggapin. Ikaw, Ang tagal nating hindi nagkita. Mahirap ka lang, babayaran mo ba tong damit ko? Pasensya na, Miss Tang, pero ikaw ang nakabangga sa akin, nag-cellphone ka. Hoy, ako, Tangwan, ano nang ginagawa mo? Nang aapi ka na naman ng kaklase. Chenya Oyaw. Siya ang nagdumi ng bestida ko. Ganun ba? May chisis dito, sabihin natin sa guro. Tingnan natin sa kisi, ano? Mga salbehe, mahilig makialam. Sex na. Swerte ko na lang. Hindi mo inaasahan na si Shen Yutsing ang magiging nobyo ko. At ikaw, napunta ka sa ganitong kalagayan. Naririnig ko sa Rongcheng. Wala kang lalaking hindi nahuhulog sa'yo. Hindi ka welcome dito. Ayaw ko namang tumira sa basurang lugar na to. Gusto lang kitang kausapin.
Mahal, hintay ka dito, ha? Maghintay ka kay mommy. Masamang babae to, mukhang may masamang balak. Maari kayang apihin si Mommy? Hahanapin ko ang lalaking yon. Mukhang may nararamdaman pa rin si Yuting para sa iyo. Hindi ko pa natatanggap ang bagay na ito. Hindi galing kay Shen Yuxing ang kwintas na ito. Hindi ko tatanggapin ang anumang ibinigay niya. Chen Yao Yao, akala mo ba tanga ako? Sino pa ba ang mag-aksaya ng ganito, kalaki kundi si Yuting? Sa mga lalaki mo sa labas? Sinabi ko na, huwag mo akong istorbohin. Pwede mo bang kontrolin ang iyong nobya? Chen Yao Yao. Gusto mo ba? Sinabi ko na, walang kinalaman sa kanya ang kwintas na ito. Ayoko. Mome, Chenya Oyaw, nababaliw ka na ba? Kuya Yuting, paano mo siya mabibigyan ng ganito? Napakamahal na regalo. Meron ka pa bang nararamdaman para sa kanya? Narito ang kwintas. Wala akong anumang nararamdaman para sa kanya. Hindi ko rin ibinigay ang bagay na yon. At saka, sinabi ko na huwag ka nang pumunta sa opisina kung wala namang importante. Secretary Zhao, Opo, ihatid mo palabas si Miss Tang. Miss Tang, halika na. Ayokong ulitin. Naiintindihan ko, Kuya Yuting. Chenya Oyaw. Ganoon ba kaimportante para sa'yo? Si Song Jinshu, handa kang mawala ng buhay. Para lang sa isang sirang kwintas. Salamat sa tulong mo ngayon, Boss Shen. Pero wala kang karapatang magtanong. Ang batang ito, hindi kaya. Anak ni Kuya Yuting. Anak, sino ba ang tatay mo? tita, ang baho ng bibig mo. Anong sinabi mo? Miss Tang, magagalit si Boss Shen. Isang anak sa labas lang, ano ang magagawa niya? Chen Yao Yao. Mukhang hindi ka pa rin natututo. Hayaan mong turuan kita. Chenya Oyaw. Pakasalan mo ako. Ano? Milyon-milyong bagay lang. Ang magpapayo ko sa'yo. O natatakot kang malaman ni Song Jinshu? Itapon ka na. Chenya Oyaw. Bakit ka ba ganun kasama? Tumapak ka. Makaawa ka sakin. Pakiusap. Shen. Malamang alam mo na ako ay hinirang ng chairman. Bilang sales manager, kung may gagawin ka pang masama sa akin, diretso ako sa chairman para magsumbong. At isa pa, pakitignan mo ang babae mo. Yushen, umalis ka na sa opisina ko. Bakit hindi ka pa umaalis? Yuting, mahal na mahal kita kaya. Pasensya na. Hindi ko pa sinasang-ayunan ang kasunduan natin.
Iyang gatang, sana'y huwag mo nang. Ipagmalaki na ikaw ang nobya ko. Si Wanwan ang tunay mong nobya. Bakit hindi ko ipagmamalaki? Tito Shen, Narinig ko ang nangyari sa opisina. Si Chen Yaoyao. Ako ang kumuha sa kanya bilang sales. Kilala siya. Sa Bong Rongcheng. Ang babaeng yan. Lumayo ka sa kanya. Hindi ko siya papayagang magpakasal sa pamilya natin. nandito si Lolo Shen. Si Chen Yaoyao na yan. Hindi talaga siya maaring pakasalan ni Yuting. Tito Shen, pansamantala lang yan. Huwag mo siyang pagalitan. Hindi ako magpapakasal kay Chen Yaoyao. At tungkol kay Tangwan, hindi ko rin siya isa sa alang-alang. Kung hindi lang napinsala ang paa ng kuya mo, hindi ikaw ang mapapangakuan. Nga. Kung hindi siya napinsala, hindi mo rin ako kikilalanin. Ikaw. Ji Shen, ikaw ang anak ni Ji Shen sa labas. Bago namatay ang ina mo, nakipag-ugnayan siya kay Ji Shen. Ang ina mo, nagtatrabaho sa nightclub. Hindi ko inakalang nagkaanak siya sa'yo. Kung taga Shen ka, umalis ka na. Mag-ingat ka. Umalis ka na. Alice? Kung hindi mako-convince, ang batang si Shen Yuting, si Chen Yaoyao na lang ang ayusin. Lolo, sino po hinahanap ninyo? Parang pamilyar yung bata. Kamukha ng lawan ko nung bata ako. Hinahanap ko si MS Chen Yaoyao. Nasa peleng po si Mommy. Pasok po muna kayo, Lolo. Sige. Lolo, magsapatos po kayo. Sige. Ang bait na bata. Kung apo ko lang sana. Lolo, tubig po. Hindi ka ba takot na masamang tao ako? Hindi po. Nakita ko po larawan ninyo sa balita. Importanteng tao po kayo. Matalino. Si Chen Yaoyao nga. May gusto kay Yuting. Lolo, ito po larawan ng daddy ko. Ano? Totoo ba yan? Opo. Sayang lang, bagbugin po kami ni daddy. Ayoko siyang tawaging daddy. Gago. Binubugbog ka niya? Tutulungan kita. Papaluin natin yan. Kaya po ba ninyo, Lolo? Kanina mo pa sinasabi, importante ka raw. Maghahanap ako ng maaming tao. Sabay-sabay natin siya. Sige po. Momay. Anak, nagpakabait ka ba sa bahay? Opo. Maghugas ka na, kakain na tayo. Tara, anak. May dumating ba dito kanina? Si Tsing Chen. Ito po, sekreto lang po namin ni Lolo. Huwag po ninyong sasabihin kay Mommy. Seth, agahan ninyo pong paghihiganti para sa amin ni Mommy. Sige. Wala po. Hoy, Dong Mingyang. Ano bang nangyari? Isang oras at kalahati kang late. Pasensya na, Yaoyao. Andito na ako kanina pa. Nasa opisina lang ni Presidente. Shen Yuxing. Ano nang ginagawa mo sa opisina niya? Yaoyao. Napapromote ako. Si Boss Shen ang nag-appoint sa akin bilang executive assistant. Ano nang biro yan? Ilang araw pa lang tayo dito sa trabaho. Anong klaseng promotion yan? Tutu. Halika. Narito ang bagong assistant mo. Ayon sa Presidente, para maibalik ang magandang reputasyon ng kumpanya. Kahit isang lalaking lamok lang ang lumapit sa iyo ngayon.
Kailangan patayin. Hoy, Director Chen, ano ba yan? Naghahanap ng lalaki para makipag-usap sa negosyo. Boss Shen, kayo po muna. Saan tayo pupunta? May meeting kami kay Boss Liu. Sumang-ayon siya sa isang proyektong 3 bilyon ang halaga. Ito ang isa sa mga pangunahing proyekto na itinakda ng chairman. Kung wala naman pong ibang gagawin si Boss Shen, aalis na po muna ako. Tumigil ka. Sasama ako sa'yo. Pwede naman po kayong maghintay sa kotse. Talagang ginawa mo akong driver. Sana po ay hindi makaabala si Boss Shen sa normal na trabaho ng empleyado. Magandang araw po, sir. Okay, ayos po na mailagay yung babaeng nasa harap sa tabi ng bintana. Paumanhin po, sir. Nag-reserve na po siya ng private room. Sapat na ba ito? Sobra-sobra na po, sir. Boss Liu, puno na ang mga private room. Dito na lang tayo. Lalong gumaganda si MS Yao Yao. Tingnan niyo po. Maupo po tayo. Yao Yao, ang bait mo naman. Basta nandito ka. Kahit saan tayo mag-usap, pareho lang. Kuya Yu. Nandito ka rin? Kanina pa kita nakikita, di ko lang sure. Naglalakad-lakad lang. Sumikat ang araw sa kanluran. Nagpapahinga na rin ang workaholic. Kung wala kang magawa, umalis ka na dyan. Kuya Yu. Si Chen Yao Yao ba yan? Hinahawakan siya ng matandang lalaki. Ikaw, Shen Yuxing, may sira ka ba? Kaninong kamay ang humawak? Ano ba yan? Hijo di puta. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ka natatakot na saktan ako? Ako si Shen Yuxing. Ha? Boss Shen, wala naman tayong problema sa isa't isa. Bakit mo ako sinasaktan? Shen Yuxing, sinasadya mo ba akong guluhin? Hindi ka ba titigil? Hinipo ka niya. Ano naman kung hinipo niya ako? Gusto ko nga kung hinipo niya ako. Ano ba naman yun? Nawalan ba ako ng balat o laman? Wala kang pakialam. Sos Mariosep, Chen Yao Yao, nangahas kang manuntok kay Yuj. Tapos na si Chen Yao Yao ngayon. Nga. Halos ko nang makalimutan yung mga babaeng katulad mo. Pag pera ang usapan, kahit kanino pwede. Yao Yao, huwag na lang kaya? Tingnan mo, nagkagulo pa. Manager Liu, hindi pwedeng palampasin to. Dapat magreklamo ka. Ipakulong yang baliw na yan. Yutsing. Yao Yao, okay lang talaga ako. Magpapahinga lang ako ng ilang araw, Yao Yao. Huwag kang magpadalos-dalos, ha? Mauuna na ako sa ospital. Ang galing ng taktika mo, pag-atras para umatake. Kung hindi kanya tinulungan suntukin yung tao, yung matabang si Liu, siguradong hindi niya yun palalampasin. Ikaw, hindi ka natatakot? Kung malaman to ng tatay mo. Para lang sa sarili niya yan. Para sa isang kontrata na walan na ng hiya. Para sa sarili ko. Ano ba naman ang hiya? Kung mahalaga sa akin ang hiya ngayon, si Liwen Tao magagalit sa akin. Ikaw, may kapangyarihan ka, wala kang kinakatakutan. Ako, may mga anak akong pinapakain. Hey, Bukas, darating ang team ng kumpanya para mag-usap. At papirmahin din si Gwen Tao. Sa kontrata ng proyekto, wala ka na. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi na kailangan ang tulong mo sa proyektong ito. Naiintindihan ko na.
Lahat ng ginawa mo ngayon, Manager Shen, ay para lang magiganti sa akin. O baka naman, Director Chen, akala mo may natitira pa akong nararamdaman para sa'yo. Manager Shen, hindi ko bibitiwan ang proyektong ito. Gamitin natin ang sarili nating kakayahan. Mas mabuti. At sa lalong madaling panahon, wala na tayong utangan. Ang dalawang to. May kwento. Hoy, mahal. Hindi ba't sinabi ng doktor na bawasan mo ang pagkain ng matatamis? Iba yan. Ito, galing sa aking mahal, eh. Ibinigay, AM. Baby, Singchen, ha? Aalis na muna ang lolo. Ha? Be. Lolo, salamat sa pagtanggol sa akin at kay Moming. Ito ang bayad ko sa inyo, Lolo. Sage. matanda na kayo pero parang namumulaklak pa rin. Walang galang. Lumuhod. Dapat kong tuparin ang pangako ko sa apo ko. Lumuhod. Alam na ninyo, di ba? Si Chen Yaoyao ang nagsabi sa inyo. Wala itong kinalaman kay Chen Yaoyao. Paano nalaman? Sinapak ko si Liwen Tao. Ano? Sinapak mo rin si Liu Pangzi? May violent tendencies ka talaga. Humanda ka, maghanap ng psychiatrist. I-check ang iyong master. Opo. Pwede ka na bang lumuhod? Kung luluhod ka ngayon, baka pag-isipan ko. Nakanselahin ang kasal mo sa pamilya Tang. Sage. Naboboard na ako. Kailan bang uwi si Mommy? Wow, ang galing ng lolo na to, kaya pala niyang patumbahin ang bully. Salamat, lolo. President Chen, nahanap na namin ang impormasyon tungkol sa anak ni Director Chen. Ano ang nahanap? Maliban sa pangalan, wala kaming mahanap. Parang lahat ng impormasyon ay binura. Ano? Sa pagitan ni Shen Yuxing at Chen Xingchen. Kumpirmasyon ng relasyon sa dugo, may apo na pala ako. Maraming anak, maraming biyaya. Sinunod ko na ang utos ninyo. Itinago ang impormasyon ng iyong master. Sir, bakit hindi ninyo sasabihin sa iyong master? Ni hindi niya alam na may anak siya. Paano niya mamamana ang Shenkor? Nasa critical na yugto na ng pagpapasa ng kapangyarihan. Si Guzhou rin naghahanda na. Hindi pa oras para kilalanin ang batang ito. Bantayan mo ang ina at anak. Kung may mangyari, sabihin mo agad sa akin. Opo. President Liu, Nandiyan ka na pala, Yao Yao. kumusta na kayo? Ano sabi ng doktor? Umupo ka kung saan mo gusto. Masakit pa to, kuya, hindi kita maasikaso. Ano ba yan? Dapat lang na dumalaw ako. Ginoong Liu, yung kahapon. Pasensya na talaga. Yao Yao, huwag kang magpaka-strangle. Kahapon, para sakin, sinampal mo pa si Shen Yuxing. Kung magagalit pa ako, paang ang sama ko naman.
Kaya nga malakas kumita si Boss Liu. Yao Yao, sabihin mo sa akin ng totoo. Si Shen Yutsing ba? May gusto sa'yo? Ay, yang walang hiya ka. Babae, ikaw ang dahilan. Kung bakit ganyan ang asawa ko. May mukha ka pang pumunta dito. Bubunutin ko ang balat mo. Walang hiya. Papatayin kita. Tignan mo. Malaking pagkakamali lang to. Tulong! Tulong! Masamang babae, hindi kita palalampasin. Yung babaeng to, talaga? Yao Yao, pasensya na, nakakahiya, nakita mo pa yung gulo. Umupo ka. Wala yun, ako yung nahihiya. Dumalaw lang sana ako, nagkagulo pa dahil kay Mrs. Yung kontrata, wala na akong mukhang magpapapirma sa'yo. Bukas, ibang tao na lang mula sa kumpanya ang kausapin mo. Yao Yao, nakita ko yung nangyari, nagrabyado ka pa. Yung kontrata, pipirmahan ko. Panulat. Ate Yao Yao, okay ka lang ba? Magaling. Tamang-tama ang dating ng asawa ni Ginoong Liu. Ate Yao Yao, para lang sa kontratang to. Grabe ang pagsisikap mo. Paano kung nasaktan ka talaga? Yun ay dahil hindi mo siya kilala. Ganitong klaseng babae. Gagawin ang lahat para sa pera. Pasensya na, Ginoong Shen. Nakuha ko na ang kontrata. Paano kung sabihin ko kay Liu Pangzi na sinusubukan mo siyang lokohin? Ano sa palagay mo ang gagawin niya? Ito, Bahala ka, Ginoong Shen. Yao, Bilhan mo siya ng gamot. Sige, Teka. Sino ang nanakit kanina? ang asawa ni Ginoong Liu. Tingnan niyo ang binili kong bracelet. Maganda ba? Ang ganda naman. Nga pala, sabihin ko sa inyo. Yung malandi na yon na si Chen Yao Yao. Nung sinampal ko, di man lang umimik. Nagmamaganda pa sa harap ko. Di ko alam kung anong pinagmamalaki niya. Landra, nang akit ka pa ng asawa ko. Pok-pok, isang lalaki, di pa sapat. Pati asawa ko, inago mo. Sino kayong dalawa? Di ko kayo kilala. Mga baliw kayo. Di mo pa aminin. Yawa ka. Sampalin yan. Akala ko kung sino ang asawa ni Boss Liu. Ganun pala siya. Mukhang yung sinasabi niya kay Chen Yao Yao. Di naman totoo. Tamang sabi ng asawa ko. Magaling at matulungin si Chen Yao Yao. Sa negosyo, matalino. Mga nakasama niyang lalaki. Walang naka-advantage sa kanya. Yao Yao. Para. Bakit nasugatan? Malala ba? Buti naman alam mo ang lugar mo. Para sa kontrata lang to, gasgas lang, okay lang. Sa totoo lang. Kung pakakasalan mo ako, ikaw, Song. Kaibigan kita. Maganda ang bulaklak. Pero di bagay sa kin. Ang mahal nito, di ko pwedeng tanggapin. Si Shen Yuxing ang ama ni Xingchen. di ba? Dahil ba sa kanya? Song Jinshu. Umalis ka na, Zi Hei Song. Ano nang gagawin mo? Di ako susuko. Di pa kita kinokonsiderang kalaban. Walang utang na loob. Ano? Ika-cancel ng Shen ang kasal. Impossible. Si Uncle Shen. Gustong-gusto ako. Si Uncle Shen mismo ang tumawag. Ako lang ang magiging asawa ni Shen Yutsing. Kung di ako, wag na ring iba. Landra, patay na magulang mo, ang lakas pa ng loob mo.
Bakit ang daming gasolina na natapon? Naku! Di pa rin gamitin ang kotse. Boss Shen, di ka sinundo ng driver mo? Ang kapal naman. Sundo na lang kita. Boss Shen. Hindi pa ako nakasakay. Nagmamadali ka ba dahil nagtatay ka? Uwi ka para umihi. Hoy, Chen Yaoyao. Ilang beses na akong bumusina, bingi ka ba? Bakit hindi mo narinig? Boss Shen, tapos na ang oras ng trabaho. Kung may sasabihin ka, sa opisina na lang. Chen Yaoyao, ngayon din, huminto ka sa tabi. Tumutulo ang gasolina ng kotse mo, baka sumabog. Anumang oras pwedeng sumabog. Shen Yuxing. Parang sira ang preno ko. Eta. Chen Yaoyao, huwag kang kabahan. Kumalma ka, makinig ka sa akin. Ayon mo ang signal light at lumipat ng lane, dahan-dahang dikit sa guardrail. Baka sakaling mapigil ng guardrail. Ang kotse. Naiintindihan mo ba? Shen Yuxing, kung tama ang alaala ko. May akyatan pagkalipas ng 2 minuto. Ano? Siguro okay lang kung mamatay na ako ngayon. Hindi na ako mapapagod. Chen Yaoyao, naririnig mo ba ako? Chen Yaoyao, magising ka. Hindi ako pwedeng mamatay. May extinction pa ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Chen Yaoyao, makinig ka sa akin. May guardrail sa harap, ngayon na bumangga. Ako. Shen Yuxing. Gising ka. Huwag kang magkaroon ng problema, Shen Yuxing. Shen Yuxing, huwag kang magkaroon ng problema. Shen Yuxing. Shen Yuxing, gising ka na. Shen Yuxing. Pasensya na, mahiga ka muna. Chen Yaoyao. Ang tanga mo. Sira na ang preno ng kotse mo. Ang tagal mo pa ring nagmaneho. Kumusta ka? Masakit ba? Chen Yaoyao. Huwag mong ibahin ang usapan. Tungkol sa kotse ang pinag-uusapan natin. Huwag mong isipin na nag-aalala ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Kinabahan ako ng husto. Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Chen Yaoyao. Naririnig mo ba ako? Hindi ka pa nagpapa-check up, humiga ka na. Di na siya nakakarinig. Hanggang ngayon, hindi nyo pa napapansin. Dalhin nyo na siya sa check-up. Ma'am, naririnig mo ba? Kumpleto na ang pagkawala ng pandinig ng pasyenteng ito. Para sa detalye. Kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Ma'am, tingnan nyo ang kamay niya. Puntahan mo. Ipatawag mo rito lahat ng doktor. Yaw-yaw, okay ka lang? Okay lang ako. Kanina, medyo di ako nakakarinig. Ngayon, nakakarinig na ako. Nakakarinig. Yung kamay? Okay din ang kamay. Nabenda na. Nakakasira ng ngiti yan. Ayos yan. Iniligtas kita, pero di mo man lang ako minisyan. Kumusta ka? Ano sabi ng doktor? Okay pa ba ang utak mo? Walang problema?
Gusto mo yata maging tanga ako. Ganun ba? Mukhang okay ka naman. Pero di ko alam kung noong ginagamot ka ng doktor. Binigyan ka ba ng bawang? Yaw, okay ka lang? Narinig ko na aksidente ka. Oo, okay lang. Boss Shen, Ginong Songer, nandito rin pala kayo. Hindi na ako makakaabala. Paumanhin. Ang sakit-sakit. Boss Shen, Ginong Songer. Pwede bang makausap muna si Yaw? May usapan kami. Hindi. Pesensya na. Sandali. Hinahan, si Chen Yaoyao para kay Liu Fangzi. Napalayas ka pa. Yung hindi makukuha, natural na nangangati. Ako? May kumpiyansa ako. Ano na ang gagawin natin dito? So, ang ibig mong sabihin, gawa ito ng mga tang. Hinaan mo. Sasabihin ko sa'yo. Sa mga nakaraang taon, walang girlfriend si Boss Shen. Malaki ang ambisyon ni Tang Wan. Narinig ko, ilang taon na ang nakalipas, may anak ng isang maliit na negosyante, na sumunod ng sumunod. Sa huli, namatay sa aksidente. Ngayong naputol ang kasunduan ng Shen at Tang, hula ko, ang sisi, ay mapupunta sa'yo. Kahit naputol ang kasunduan, hindi niya ako pakakasalan. Salamat, Kuya Liu. Naintindihan ko na. Sage, magpagaling ka. Aalis na muna ako. Nga pala, yung asawa ko, sinaktan ng mga tauhan ni Emar Shen. Kung sasabihin mong wala siyang gusto sa'yo, hindi ako naniniwala. Alis na ako. Tang, gusto mo magpakulong ako? Kahit hindi ka magpakulong, mabilis kang mahahanap ng presidente ng Changsheng. Gusto mo ba akong patayin? May dalawa kang pagpipilian ngayon. Isumbong mo ako, pareho tayong makukulong, wala kang makukuha. Pangalawa, sakin mo ipasa ang kasalanan. 5 milyon ang bayad. Sapat na yon para mabayaran ang lahat ng utang mo. Pagkalaya mo, hindi ka na mag-alala tungkol sa pera sa buong buhay mo. Chen Yaoyao, swerte mo ngayon. Anak, dalhin kita ni Lolo sa ospital. Bibisita lang sa nanay mo. Bakit ka nag-ayos ng gamit? Takot sa dilim si Momay, bibisitahin ko siya. Huwag kang mag-alala, yung tatay mo. Ang bayolenteng yon, mayaman yan. Magpapakuha yan na mag-aalaga. Hindi niya gagawin yon. Inaapi lang niya kami ni Mommy. Sos Mario Sep, anak, hindi na kita matutulungan. Shen Yuxing, buksan mo ang pinto. Huwag kang mag-asa. Shen Yuxing, ang bata mo. Kamusta, kaklase? Ikaw si Chen Yaoyao, di ba? Sabi nila magaling kang mag-aral. May tanong ako. Pwedeng magtanong? Pwede bang mag-add sa'yo sa Wecha? Hoy, kaklase. Ako ang modelo sa pag-aaral. Anong problema? Pwede mo akong tanungin. Hindi na. Pwede bang huwag kang maging bata? Gusto ka na niyang i-add. E di i-add mo. Pitong taon na ang nakalipas. Umalis ka sa akin noon dahil ba sa pagbagsak ng Chen Group? Yaoyao. Bumalik ang sakit mo, hindi stable. Iminumungkahi kong umalis ka sa Changsheng Group. Natatakot kang kunin ng bayolenteng lalaki ang aking pagiging magulang. Huwag kang mag-alala, Mommy. Gagawa ako ng kasulatan. Natitigil na ako sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Chen Yaoyao, ganyan ka ba kababa? Kahit kanino, basta may pera, pwede na. Hindi. Ang pagbagsak ng aming kumpanya ay walang direktang kinalaman sa paghihiwalay natin. Kung alam ko lang noon na magiging ganito ka kasikat ngayon, hindi kita bibitawan. Chen Yaoyao.
Hayaan mo naman ang lakas ng loob mo. Totoo lang ang sinasabi ko, bakit ako matatakot? Mabuti naman. Kinakabahan ako. Mali ang pinagbalingan mo ng galit. Sa wakas, nakauwi na. Mommy, maliligo na ako ha. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bakit lumalala ang sakit ni Mommy? Siguradong dahil sa nananakit. Papakiusapan ko si Lolo na. Pagbantaan ulit siya. Xingchen baby, anong ginagawa mo? Sikreto. Noong tinanong kita kung paano ka napunta sa ospital, sabi mo sikreto. Ngayon, sikreto na naman. Ang dami mong sikreto ah. Marami ng sikreto ang mga malalaki ng bata. Sige na nga. Hindi ako nag-uusisa ha, mommy. Medyo. Nalulungkot lang ako. Heto na. Dapat sikreto ito ha. CJ, Chairman, Tapos na. Isang pagluhod lang, makakakuha ka ng 5% na shares ng Tianjin. Kapag may ganitong pagkakataon ulit, tawagan mo ako. Umalis ka na. Basta masaya ang apo ko, okay na yon. baka alam na ng chairman. Na anak ni Shenyuk Xing. Kung ganun, ano ang gagawin ko? Chen Yao Yao. Oras ng trabaho, anong ginagawa mo dito? Payo ko sa'yo, huwag kang mangarap ng impossible. Kung hindi, masasaktan ka talaga. Mas masahol pa ba sa'yo? Balita ko, ikakasal ka na, pero kinainisan ka. Ako. Ikaw. Ano ba? Hindi pa natin napag-uusapan ang tungkol sa aksidente. Anong kinalaman ko sa aksidente? Nag-surrender na yung tao. Hala, alam mo pala? Ano? Naku, Uncle Shen, kailangan mong magbigay ng hustisya para sa akin. Chen Yao Yao, hinampas niya ako. Chairman, Ano na? Tingnan mo. Nasaktan ka ba? Nasugatan ako, tingnan mo, siya ang may gawa nito. Inatanong kita. akin po ba ang tanong? Siyempre. Kung nasaktan ka, paano ako makakapagpaliwanag sa apo ko? Ah, ako. Ayos lang. Aray, ang sakit. Tito Shen, tingnan mo naman. Naku, mistang naman, huwag ka nang magpalipat-lipat ng lugar. Ang kasunduan ng ating dalawang pamilya ay kinansela na. Kung madalas kang pumunta sa Tiansheng, baka masira ang pangalan mo. Baka naman itong matandang to. Nabayaran na rin ni Chen Yao Yao, ang babaeng yan. Kung nakapag-divorce nga, pwedeng mag-reconcile. Yung engagement na naputol. Hindi naman ibig sabihin, hindi na pwedeng ibalik. Okay ka lang ba? Salamat, Kuya Yutsing. Hindi ba dati, ikaw ang... Nagsisisi na ako. Sa susunod, kung may anumang bagay ka, diretsyo mo na lang sa akin i-report. Sabihin mo sa chairman, lampas ka na sa hierarchy.
Nakuha ko, Boss Shen. Ikaw, Kuya Yutsing, tingnan mo siya. naku, kasalanan to. Kanina, ibinagsak niya ako. Tatay, may tanong ako sa inyo. Bakit bigla na lang nagbago ang pagtingin nyo? Dati naman, lagi ninyong sinasabing maganda ang alliance namin ng pamilya Tang. Ngayon, bakit ganito na? Ah. Naunawaan ko na. Lanan, Tingnan mo, ang pamilya nating Shen, hindi naman kilalang angkan. At saka, kung babalikan ang 3 henerasyon, sino bang pamilya ang hindi naghahanap buhay sa bukid? Kaya nga, itong si Chen Yaoyao. Hindi naman imposibleng tanggapin. hindi siya karapat-dapat. Nanay, dumating na ang food delivery mo. Ay, Nanay, ito ang love-filled lunchbox na inihanda ko para sa'yo. Huwag mong kalimutang kainin. salamat, anak. Halika. Kakainin talaga to ni nanay. Pasok. Si Xiao Yao, hinahanap ka ng presidente para samahan siya mamayang gabi sa Business party na inorganisa ng Befint. Ayoko. Si Xiao Yao, itong business party. ay tipon-tipon ng mga socialite. Hindi ba? Mahalaga sa'yo ang networking? Pwede namang unti-unting mag-build ng network. Sabi ng presidente, kung hindi ka pupunta, tatanggalin niya ako. Buwisit. Sige, pupunta ako. Salamat, si Xiao Yao. Tama na iyang salamat. Kumain ka na ba ng tanghalian? Gawa ni Baby Xing Chen. Salamat, Ed. Presidente Shen, pumayag na si Xiao Yao. Lanan. Sandali. Yung lunchbox na ito, saan galing? Ito. Galing kay si Xiao Yao. Ang galing naman, gumastos ng ganito kalaki ang presidente para bumili. Nang lutong ito, parang namatay ang nag-asin ang alat. Galing talaga sa kamay ni Baby Xing Chen. Hindi ka talaga binibigo. Yung babae na yan. Yan lang ba kinakain araw-araw? Xiao Zhao, kunin mo nga ako ng ilang bote ng tubig. Presidente Shen, yung tubig ninyo. Aylun, nakalimutan kong magdala ng sapatos. Tapos na ang oras ng trabaho. At traffic sa daan. May halipad sa tuktok ng Chansheng. Pa-deliver mo kay Luotsi. Sige. Huwag na, sayang sa abala. Pwede naman yung sapatos ko. Ikaw ang napiling kasama ni Presidente Shen. Karapat dapat ka sa lahat ng ito. Ang ganda ng kwintas mo.
MS Chen, halika tingnan mo itong sapatos. Ah, sige. Nasaan si Presidente Shen? Nagmamadali si Presidente Shen. Nauna na siya. Sinabi niyang dapat. Dumating ka sa takdang oras. Kung hindi, ibabawas ang year-end bonus mo. Kaninong anak yan? Ang ganda. Nga. Ang ganda-ganda talaga. Sa suot niyang damit. Mukhang pre-release haute couture. Mukhang hindi siya ordinaryo. Bakit nandito yang bruha na yan? Magandang gabi. Hinahanap ko si Presidente Shen ng Tianjin Group. Pakita nga po ng invitation. Chen Yaoyao, hindi ko inaasahan. Nahinabol mo pa si Kuya Yutsing hanggang dito. Hindi basta-basta makakapasok dito. Ito ay Buffet Commercial Dinner Party. MS Chen, naalala ko ang inyong pamilyang Chen. Parang nabangkarota na kayo. Anong paraan ang ginamit mo para makakuha ng imbitasyon? Hindi kaya. Sa pagtulog sa mga lalaki para makakuha nito. Sa tingin ko kahit matulog siya sa mga lalaki walang kwenta. Hindi pa rin makakapasok. Mukhang bihasa kayo sa negosyo siguro. Nakakuha na kayo ng imbitasyon. Ikaw nangahas kang sabihin na kami ay natutulog sa mga lalaki. Ay hindi ko sinabi iyon, ikaw ang umamin. Huwag na makipagtalo sa kanya. Nakatayo lang kami dito. Tingnan namin kung paano ka makakapasok. MS Chen. Siyempre may imbitasyon. Shen Gosao. Mukhang naalala pa ni MS Tang ako ang basurang iniwan mo. Siya pala si Shen Gosao. Balita ko siya ay isang perver. Balita ko nang maging pilay ang kanyang mga binti, nagbago siya ng ugali. Madalas na aksidente at napipilay ang mga tao. Wan-wan umalis na tayo. MS Chen. Gusto mo bang sumama? Sa akin papasok. Salamat sa alok, hindi ko kailangan. MS Chen tayo na pumasok. Sage. Ganito pala, ang babaeng gusto ni Shen Yuxing. Nakakatuwa paano mo na-enkwentro ang demonyong iyon. Yung nasa pinto. Ah. Hindi ko siya kilala. Oh. Mabuti naman kung hindi mo siya kilala. Siya at si Yuge ay mortal na magkalaban ang mga paraan niya. Masyadong mapanira. Ay Yuge. Ay ganong klaseng lalaki, huwag na lang natin. Pero itong si MS Chen bilang babae, nagmamadali pang maging kabit. Sa araw na ito siguradong hihingi ako ng paliwanag sa iyo. Sek. Pupunta muna ako doon. Ang galing mo talaga, asawa ng Buffet. Ayoko talaga sa mga kabit. Umiyak ka pa. Chen Yaoyao, malas mo naman. Huwag mong isipin na dahil may ilang gwapong lalaking nag-aalay ng inumin sa'yo, ay mayabang ka na. Sinasadyang magpakita sa harap ko na magkagusto sa ibang lalaki. Brother Yu, ano ba talaga ang iniisip mo? Dinala ko na ang mga tao, pero hindi mo naman pinapansin. Kung ganito pa rin, sasayaw na lang ako kay Miss Chen. Ay, biro lang yon. Halika. Chen Yaoyao.
Nakalimutan ni Miss Chen ang kanyang kwintas. Ailon. Ihanda ang sasakyan. Dadalhin natin kay Miss Chen. Sage. Ano nangyayari, Yutsing? Bakit ka nakatulala? Hindi ka pa ba pupunta? Hintayin kong magmakaawa siya sa akin. Ginang, Bini-bini, ano ba talaga? Nagawa mo kay Ginang Buffet, kaya't pinahiya mo siya ng ganito sa harap ng maaming tao. Sino ang nakakaalam? Mukhang delikado ang kalagayan niya. Puta, makikipag-away pa sa akin. Ginang ba fight pala? Hindi ko po alam kung saan ako nagkamali sa inyo. Kung hindi mo alam, ipagpatuloy ang paghampas. Hanggang sa malaman niya. Opo, ginang. Hindi pa ba kayo gagalaw? Umalis kayo dyan. Chen Yaoyao, kung magsasalita ka lang. Pupunta ako kaagad sa'yo. Sabihin mo lang na kailangan mo ako. Walang alinlangan, tatayo ako sa tabi mo. Chen Yaoyao, bakit hindi ka magsalita? Kung hihingi ako ng tulong kay Shen Yuxing, tulungan ba niya ako o hindi mapapasama siya? Sa pamilya ba fight? Sa oras na iyon, ang Tianshin ay baka magkaproblema. Ginang ba fight? Gusto kong malaman ang totoo. Sige, dahil hindi mo alam, palalahanan kita. Kinuha mo ang bagay na hindi sayo. Kung aminin mo ang pagkakamali ngayon, palalampasin ko. Magnanakaw pala. Kaya pala, Wala akong ginawa. Matigas pa rin ang ulo. Sabi ko, wala akong ginawa. Sabi mo, wala? Ipagpatuloy ang paghampas. Umalis kayo dyan. Ako si Chen Yaoyao. Matuwid ang aking pagkatao. Sinasabi ninyong nagnakaw ako. Kung gayon, magpakita ka ng ebidensya. Sino ang nagsabing nagnakaw ka? tama na. Anong gulo ito? Dahil lang ayaw niyang aminin ang pagkakamali niya. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung sinasabi ninyong nagnakaw ako, magpakita kayo ng ebidensya. Pasensya na sa abala sa piging ngayon. Bakit mas gusto mong mapahiya? Kaysa humingi ng tulong sa akin. Ji-Shen, si MS Chen, ito ang kwintas na naiwan niya. Ang kwintas na ito. Saan galing ito? Napansin ko, laging suot ni MS Chen sa league. Beses sa mga bakas, mukhang matagal na niyang suot. Chen Yaoyao. Palagay ko, itinatago mo pa rin ito. Iba fight. Ang kahiyan na yung araw. Babayaran ko ng maraming beses sa hinaharap. Nababaliw na ba si Kuya Yutsing? Paano niya nagawa yon? Kausapin si Ba-Fight. Ibig sabihin kaya nito, ang Chansheng Group ay mapapakawalan ng digmaan sa pamilya Bafite. Malakas man ang Chansheng, ang industriya ng pamilya Bafite. Ay kumakalat sa buong mundo. Matatakot pa ba ako sa isang batang walang karanasan? Sinira mo ako. Hindi ako dapat sumuko. Naghihintay pa sa akin ang aking mahal na Xingchen. Chen Yaoyao. Paumanhin. Shen Yuxing.
Ayaw ko nang magmahal sa iyo. Hindi ko inaasahang ang babaeng ito sa batang iyon. Ay napakalalim pala ng pagmamahal. Pero ang anak sa labas, karapat dapat bang magmahal? Umuwi na tayo. Yao Yao. Nasaan ka? Chen Yao Yao. Kailangan ko ng paliwanag mo. Kuya Yu, puntahan muna natin ang bahay ni Yao Yao. Tama. Lolo. Takot sa dilim ang nanay ko at sa kulog din. Huwag kang matakot, nandito ang lolo. Kailan kaya uwi ang nanay ko? Huwag kang matakot. Lolo, kung totoo lang sana na lolo mo ako. Xingchen, mahal ko. Lolo mo talaga ako. Mahal, ikwento mo sa lolo ang mga nangyari noong bata ka. Babaeng hayop, alam kong nasa loob ka. Bilisan mo at buksan mo. Kulang ka sa pera, di ba? Samahan mo ako. Mula noon, natatakot na kami ni Mommy sa mga gabing may kulog at ulan. Mahal, sa mga susunod, tuwing gabi na umuulan, pupunta ang lolo para samahan ka. Okay lang ba? Yao Yao. Chen Yao Yao, buksan mo. Huwag kang matakot, mahal. Ikaw po pala. Daddy na pala bogbog. Ano ang sinabi mo? Daddy na pala bogbog. Sino ang nagpahintulot sa'yo na tawagin ako ng ganyan? Hindi siya nagkakamali. Ikaw talaga ang tunay niyang ama. Ano ang ginagawa mo sa anak ko? Anak mo? Kaninong hayop ka ito pinanganak? Mali ang akala mo, Jim Shen. 5 taon na ang anak ko. Wala kang kinalaman dito. Ano? Hindi ako naniniwala. Si Chen Yao Yao, paano posible? Na manganak ng anak ko. Totoong totoo. Ayon sa paternity test, kayong dalawa ay talagang mag-ama. Salamat. Yu, totoo yon. Anak ko. Chen Yao Yao. Gaano pa karami ang tinatago mo sa akin? Daday, kailan bang uwi si Mommy? Ano? Hindi pa ba umuwi ang mommy mo? Gusto mong malaman kung nasaan si Chen Yao Yao? Ikaw. Pakawalan mo ako. Wala akong halaga sa'yo. Walang magiging banta. Ang pagdukot sa akin kay Shen Yuxing. Masyado mo mababa ang pagtingin sa sarili mo. Ang bigat mo sa puso ni Shen Yuxing. Bigat. Nakita mo naman sa party ni Buffet kanina. Wala siyang gagawin para sa akin. Kaya nga, makipagtulungan ka sa akin. Pabagsakin natin si Shen Yuxing. Pagkatapos, ang posisyon ng General Manager sa Chanxing Group. Ikaw na ang bahala. Lahat ng kahihiyan na dinala niya sa'yo, maibabalik mo lahat sa kanya. Ano sa tingin mo? Wala akong kakayahan. Bitawan mo ako. Sige. Maami akong oras. Maghihintay ako
hanggang sumang-ayon ka. Bitawan mo ako. Hawakan mo siya. Bitawan mo ako. Ginoo, mukhang may bipolar disorder ang binibini. Bipolar disorder, based sa clinical manifestations, bitawan mo ako. At sa blood sample na kinuha ko sa kanya, nakita ko na may gamot siya para sa bipolar disorder. Patahanin mo siya. Chen Yao Yao. Kapansanan ang ipinanganak sa akin. Ikaw naman, may kapansanan sa puso. Sa totoo lang, tayong dalawa. Ang talagang bagay na bagay. Lalo na kitang nagugustuhan. Momay. Xingchen, huwag kang mag-alala. Tiyak na mahahanap ni Daddy si Mommy. Handa na ang kontrata para sa paglilipat ng shares. Tingnan mo. Hindi na. Mas mabuting tingnan mo muna ito. Ito ang nakaraan ni Yao Yao nitong mga nakaraang taon. Base sa iba't ibang palatandaan. Napilitan lang siyang iwan ka noon. Bipolar disorder. Muntik na siyang mamatay. Si Song Jinshu ang doktor niya. Based sa medical report na nakuha ko, napakababa ng kanyang will to live noon. Kung hindi dahil sa pagbubuntis niya kay Xingchen. Hey, Chen Yao Yao. Siya ang una kong pasyente. Mas malala ang kalagayan niya. Ay sa inaasahan ko. Dr. Song, ayaw kumain at uminom ng pasyente, kahit ang nutrient solution ay may rejection reaction na. December 30, 2018, maaraw. Ngayong araw, sinubukan ng pasyente na magpakamatay sa bathtub. Buti na lang naagapan. Chen Yao Yao. Chen Yao Yao. Buntis si Chen Yao Yao. Nang sabihin ko sa kanya ang balita, nagkaroon siya ng reaksyon. Mamamatay ka kung magpapatuloy ka nito. Alam mo ba? May anak ka na? Nalaman ko ang isang pangalan na nakatago sa kanyang puso. Shen Yuqing ang pangalan. Si Shen Yuqing pa rin ang taong ito. Siya ang switch ng kanyang emosyonal na balbula. Kasalanan ko lahat. Hindi ako tao. Tama na. Hindi pa sapat. Kumalma ka. Chen Yao Yao, ganyan ka ba kababa? Kahit sino basta magbigay ng pera. Para lang sa sarili niya. Para sa isang kontrata, wala nang hiya. Ang ganda-ganda na ng buhay mo ngayon, pero sa kapangyarihan, wala kang kinakatakutan. Kailangan ko pang magpalaki ng anak. Ang ginang na ito. Paano ko siya nagawa ng ganito? Anong karapatan ko para gawin siya ng ganito? Pinagbuhatan niya ako ng kamay dahil kay Liu Pangzi. Dahil natatakot siyang mademanda ako. Hindi siya humingi ng tulong sa akin sa reception dahil natatakot siyang magkaroon ako ng kaaway. Bukan. Ang taong bulag at bulag ang puso pala. Ako pala. Ang laging. Bukan, gamitin ang lahat ng koneksyon. Hanapin talaga si Chen Yao Yao. Ano ang gusto ni Sheng Buzu? Ibigay lahat sa kanya. Sage. Lahat ng koneksyon? Lahat ng koneksyon. Kasama ang Buffet Group. Ang aming pamilya, natakot na ba sa kahit sino? Si Shen Yuqing lang yan. Ang Tianchen Group lang, anong gulo ang kayang gawin? Ngayon, ang Buffett family, 60% ng shares, ay nasa kamay ni Shen Yuqing.
Sa tingin mo, anong gulo ang kayang gawin niya? Ano? Impossible yan. Si Shen Yuxing pala ay mayroon. Ganito kalakas na kapangyarihan, Shen Yuxing. Sa loob lang ng ilang taon, nagawa niya ang ganitong antas. Huwag nang mag-aksaya ng oras, maghanda ng regalo para humingi ng tawad. Narinig ko na si ER Song ang pinakamahusay na psychiatrist sa buong mundo. Ipagkakatiwala ko na sa iyo. Sa pagpapatingin ko, sana ang iba ay umalis muna. At kayo rin, maaari ba kayong umalis? Makakaapekto ito sa paggamot. Salamat na lang, ER Song. Bantayan sila, opo. Yao, gumising ka. Dr. Song. Anong ginagawa mo dito? May nangyari kasi. Bago ako dumating, narinig ko na si Shen Yuxing ay nagdeklara na ng digmaan sa pamilya Befete. Ano nang sinasabi mo? Pa sa'yo. Matapang din pala siya, Yao, pero kahit anong mangyari, Umalis muna tayo dito. Tara na. Ang bilis mo naman dumating. Narito ang kontratang hinihiling mo. Pakawalan mo siya. Huwag magmadali. Pakawalan mo siya. Naririnig mo ba ako? Bilang isang negosyante, dapat maintindihan mo. Minsan, kapag nagmamadali ka, talunan ka na, Yuxing. Narito na lahat ng gusto mo. Nakuha mo na ang gusto mo. Sa totoo lang, nainggit ako sa iyo minsan. Bilang anak sa labas ng pamilya Shen, nakamit mo pa ang mana nila. Kahit si Chen Yao, kahit inalipusta mo siya sa harap ng publiko, ayaw pa ring makipagtulungan sa akin. Yao. Pasensya na. Ano pa ang gusto mo? Sabihin mo na lahat. gusto kitang patayin. Ayaw mo ba yon? Mama. Nanay, hahanapin kita. Haha. Medyo sobra naman yung patayin ka. Lumuhod ka diyan ng 30 minuto, tapos na ako. Yuxing, huwag, masisira ang tuhod mo. Lumuhod ka sa ibabaw nito ng 30 minuto. Pakakawalan ko si Chen Yaoyao. Shen Guzhao, sobra ka na. Kung ayaw mong lumuhod, umalis ka. Mula ngayon, si Chen Yaoyao ay akin na. Mabuhay man o mamatay. Wala akong kasiguraduhan. Luluhod ako. Yuxing, huwag, ikaw. Huwag kang luhod, Shen Yuxing. Huwag. 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 Hulihin mo siya at dalhin pabalik. Yao. Pahintuin ninyo sila. Tigilan ninyo. Yao.
Paumanhin. Hayaan ninyo kaming umalis. Kung saktan ninyo ako, walang makakalabas dito ngayon. Huwag ninyong subukan. Ikaw, Huwag. Yaw-yaw. Kumalma ka, hindi siya karapat-dapat. Chen Yaoyao, kumalma ka. kung hindi mo kami hahayaan, papatayin kita ngayon. Magkakasama tayong mamatay. Ayaw mo ba? Ha? Ang baliw, hindi makakasuhan sa pagpatay. Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Sige. Hayaan ninyo silang umalis. Yaw-yaw. Ibigay mo sa akin. Magiging mabuti ka ba sa kanya? Mas mahalaga pa siya sa buhay ko. Nahanap na ba? Wala pa? Hanapin pa. Opo. Hindi ba tinanggap natin ang pera ng babae? Ay ko. Alam mo ba kung sino siya? Tama, di ba? Kitang-kita namang masama ang ugali niya. Ito talaga ang epektibo. Ano? Bata. Saan ba nakatira ang nanay mo? Gusto kong hanapin si Mommy. Anong mommy daddy? Di ka tutubo, di rin banyaga. Baka nakauwi na ang nanay mo. Hanapin natin siya. Ano? Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon mo. Kapag nalaman mong nawala ang bata. Chen Yaoyao, ipapaalam ko sa iyo. Walang magandang kahihinatnan ang paglaban sa akin. Jioshen, kayo po pala. Wala akong oras magpaliwanag. Kailangan kong hanapin ang bata. Bata, anak ba ni Chen Yaoyao? Nakita mo ba? Saan? Wala, nagtatanong lang ako. Bakit ninyo hinahanap? Ang anak ni Chen Yaoyao. Sa totoo lang, ang batang iyon. Kay Yuxing. Ano? Mali siguro. Paano nangyari? Tama iyon. Buti na lang nawala ang bata. Tito Shen, tulungan ko kayong maghanap. Bilisan mo. Opo. Hinto. Anong nangyari, boss? Hindi ba't nagmamadali tayo sa ospital? Sinchen. Daddy. AMM? Meron palang tawag na daddy. Nadadali lang ang tenga. Inawag kang daddy ng iba. Anong Daddy? AMM? Niloloko mo ba ako? Ako ang... Momay. Ang ganda naman ng kalidad. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Hindi. Ginawa lang namin ang mabuti. Ginawa lang namin ang mabuti. Siyempre, kailangan ng konting kapalit. Hindi ba sabi mo, gawin ang mabuti nang walang hinihinging kapalit? Pero ang kapalit na to, kailangan kong hingin. Hahawakan ko lang. Ito nga ang para sa inyo. Pero, ang babaeng to ba ang nag-utos sa inyong ipagbili ang bata? Siya nga, ang landi-landi. Halatang masamang tao.
Salamat boss. Magsaya kayong lahat ngayon. Lahat ng gastos. Ako ang sasagot. 1-1, totoo bang? Ikakasal ka kay Shen Yutsing? Siyempre totoo. Sabi nila, yung papawalang bisa ng kasal. Hindi naman talaga gusto ni Shen Yutsing. Sabi nila, si Shen Yutsing, kahit ang pamilyang Bafeite, iginagalang siya. Tayo'y magtagay para kay 1-1. Huwag kang mangarap. Gusto mo ng pagbati? Sige, hilingin kong ang ganitong. Masamang, walang hiyang babae, hindi mahanap ang pag-ibig. At mapag-isa magpakailanman. Chen Yaoyao, nababaliw ka na ba? Puta, Ibalik mo yan sa iyo. mga guard, patay ba kayong lahat? Dalian nyo. Alisin nyo tong baliw na to. Chen Yaoyao, paano mo naman nasaktan ng tao? Inga, talagang baliw ka na. Baka naman, tinanggihan ka ni Shen Yutsing. Kaya inis sa amin si 1-1? Alam mo ba kung bakit kita sinuntok? Ano ba? Di ko alam. Ipinagbibili mo ang anak ko, di mo alam yun? Ano naman kung ibenta? Isang anak sa labas lang yan. Ang anak mo, katawa-tawa lang. Tinulungan ka pa ni 1-1. Di ba mas madali? Tama ba ako? Ikaw, buntis ng di kasal, anak pa ng iba, wala kang hiya. Dito ka nag-ingay. Huwag mong isipin na dahil dati kang karelasyon ni Shen Yutsing, makakapang-api ka na sa amin. Ikaw, sira na ang pamilya. Lubog na sa hirap, di na namin kailangang personal kang pagbuhatan. Bago siya pag-initan, pasarap muna ako, pwede? Socialit, yan sa Rongcheng, siguradong. Masarap yan. Chen Yaoyao, nanggulo ka sa aming tang, dapat handa kang mamatay. Wala nang anak na sandalan, anong laban mo sa akin? Sinong may lakas ng loob bastusin ang aming binibini? Siya. Siya si Manager Shen ng mga Shen. Ama ba? Huwag pong magalit, Manager Shen. Mga palilin lang ni Chen Yaoyao yan. Wala yan sa akin. Nandito po si Manager Shen para ipagtanggol si 1-1. Kung ganon, kinikilala ng mga Shen ang pagiging binibini ni 1-1. Congratulations, 1-1. Nakuha mo rin ang gusto mo. Pero, di tulad ng iba, nangangarap umangat. Ngayon, wala ka ng kahit sinong sandalan. Ano pa ang laban mo sa amin? Maghubad ka na. Pamasapan ako. Pagkatapos, kakausapin ko sila para sa'yo. Paano niya nasabi na si Tangwan ang tinutukoy na binibini? Ni Manager Shen. Ano? Ikaw ang binibini ng mga Shen. Siyempre ako. Kayong lahat. Huwag magmadali, Manager Shen. Gusto kong makita kung hanggang kailan ang pangarap ni Chen Yaoyao. Alam naman ng lahat na iniwan mo si Boss Shen noon dahil mahirap siya. Alam yan ng buong eskwelahan. Di mo ba alam na ayaw ka ng pakasalan ni Boss Shen? Inga, ang yabang naman niya. Si Boss Shen. Hindi basta-basta lalaki yan. Akala niya, kaya niyang kontrolin si Boss Shen sa ganyang paraan? Tama na. Huwag na nating sayangin ang oras sa basura. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Tigilan nyo yan. Manager Shen, okay lang. Kuya Yutsing, kung may problema, ako ang sasagot. Sinabi ko ng tigilan. Ang binibini ng pamilya Shen ay si Miss Yaoyao. Ano? Impossible. Si Chen Yaoyao ba talaga ang ikakasal sa pamilya Shen? Manager Shen, hindi ko naman narinig iyan dati. Anong binibini ng Shen? Lalo na yung ganyang klaseng tao. Paano siya magiging karapat-dapat? Alam ko na. Siguro ikaw. Tinanggap mo ang pera ni Chen Yaoyao para magpanggap dito, no Chen Yaoyao? Wala ka talagang pinipiling paraan. Pero yung maliit mong pakana, hindi namin pinapansin. Binili mo lang ang isang manager, tapos magmamalaki ka dito. Manager Shen, huwag mong ipagpalit ang kinabukasan mo sa maliit na pakinabang. Kapag sinabi ni 1-1 ito kay Ginoong Shen, malaking problema yan sa'yo. Nakakainis talaga. Huwag nang umasa na mag-iisip sila. Huwag kang mag-alala, ginigini. Sisiguraduhin kong magpapaalam sila sa'yo ngayon.
Kunin niyo silang lahat. Sino ang maglalakas loob? Tatay, dumating ka na rin. Kung hindi ka pa dumating. Naapi na ako ng husto. Manager Shen, matalikong kaibigan si Ginoong Shen. Hindi tama na dalhin mo sila rito para manggulo. Sumusunod lang ako sa utos. Tatay, si Manager Shen lang ay nauto nitong si Chen Yaoyao. Kung may parusa, siya ang dapat parusahan. Chen Yaoyao. Kamukha mo talaga ang tatay mong si Chen Jingyun. Anak ako ni tatay, natural na magkamukha. Ang hindi ko lang alam, kung namana ni Tangwan ang mga genes mo. Kaya siya ganoon katanga. Ikaw talaga, puta. Chen Yaoyao. Alam ko ang dahilan kung bakit ganyan kakatapang. Naglabas nga ng balita ang pamilya Shen. Naikakasal ka raw kay Shen Yuxing. Ano? Totoo pala ang sinasabi ni Chen Yaoyao. Pero, si Shen Hongziman ay kailangan. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Hayaan mo, ako na ang bahala. Mag-sorry ka kay Wanwan. Mag-sorry ka kay Wanwan. Tapos na ang issue ngayon. Paano mo siya basta-basta palalampasin? Ako. Paano palalampasin? Yung may kasalanan, dapat mag-sorry. Kaya ang dapat mag-sorry, si Tangwan. Anong isusori ko? Chen Yaoyao, baka naman nababaliw ka na? Humarap ka pa kay Boss Tang. Binigyan ka na ng pagkakataon. Ayaw mo pang bumaba. Chen Yaoyao, sigurado ka bang gusto mong mag-sorry sa'yo si Wanwan? Hindi lang sorry, dapat panagutan din ang legal na responsibilidad. Tama na. Hindi ka pa nga nakakapag-asawa sa pamilya Shen. Ang yabang-yabang mo na. Naniniwala ka bang papalisin kita? Hindi. Young Master. Yaoyao, sorry, nahuli ako. Singshen, tulog na ba ang baby? Tulog na. Pero first time kong maging tatay, medyo naguguluhan pa. Yung batang yon, nakita pa pala. Uncle Tang. Kailan ba naging pakialam mo ang mga bagay ng pamilya Shen? Para manghimasok. Yuxing. Magkaibigan ako ng tatay mo. Sabi ng tatay ko. Mula nang ibenta ng anak mo ang apo niya sa mga kidnapper. Wala nang utang na loob sa pamilya Tang. Uncle Tang. Dahil sa mahabang pagkakaibigan natin. Ipaamin mo na lang si Tangwan. Ayoko. Hindi. Pa, tulungan mo ako. Pa, di ako pwedeng. Dumating na si Befate at ang asawa niya. Pasok. Huwag kang mag-alala, pa. Di kita hahayaang dalhin nila. Baka pwede na lang tayong tumigil. Hindi pwedeng tumigil. Yung paghamak sa'yo ni Aruya, ngayon na lang natin ayusin. Di naman nilalagnat, di makilala ang hari. Ako ang pinakamalakas na karta sa kamay mo. MR Befate, sakto ang dating nyo. May nagkakagulo dito, ayaw sumunod. Sinong may lakas ng loob maggulo sa bahay ng Tang? Ako ang bahala. MRS Befete, kailangan niyo po akong tulungan. Wala na akong choice. Yung kabit na yun, yung bumalik. Ngayon, sinugod na naman tayo dito. Sinasabi mo bang nandito rin si MS Chen Yaoyao? Siya ngayon. Hindi sapat ang huling pagtuturo mo sa kanya. Mas lalo siyang naging hambog. Tama na. Chen Yaoyao. Lagi akong pinagpapala ng langit. Ginoong Tang, si Ginoong Shen Yuxing ba? Nandito rin? Sila ang nagkakagulo dito. Ngayong nandito ka na, siguradong hindi na sila magpapatuloy. Itong si Shen Yuxing, nakita si Ginoong Befate, hindi man lang, lumapit para bumati. Ganyan ba ang itinuro sa'yo ng pamilya Shen? Chen Yaoyao, ngayong araw, hayaan mong sige ng Befate. Ang muling magturo sa'yo kung paano maging tao. CJ, ano ba ang gusto ni Ginoong Befate? At ni Ginang Aruya? Ang kapal ng mukha. Ayo ang may kapal na mukha. Ginoong Shen, ang asawa ko ang nagkamali noon.
Humihingi ako ng paumanhin. Ginoong Shen, paumanhin. Ako'y nakinig lang. Sa pang-udyok ng babaeng tang na yun, kaya ako ginawan ng masama si Binibining Chen. Ginoong Shen, pakiusap, patawarin mo ako. Anong ginagawa mo? Parang nagmamakaawa si Ginoong Befeit para patawarin si Ginoong Shen. Hindi ba ako nananaginip? Ginoong Befeite, ikaw, tumahimik ka. Ang pag-alipusta kay Ginoong Shen ay katumbas ng pag-alipusta sa buong angkan ng Befeit. Hindi ako ang dapat pagsoryan nyo. Kundi ang aking asawa. Paano mo nagawa yon? Sabi ko na, ako ang pinakamalakas mong trump card. Pakiusap, Binibining Chen, hindi, pakiusap, Ginang Shen, patawarin mo ako. Paumanhin, hindi kita mapapatawad. Kung ang isang tao, dahil sa kapangyarihan, ay maaaring mang-api ng basta-basta. Hindi na yon tao, hayop na yon. Hindi ko malilimutan ang paghamak mo sa akin. Kaya hindi kita mapapatawad. Binibining Chen. Narinig mo ba? Binibining Chen, talagang nagkamali na ako. Binibining Chen, alam kong ikaw ay taga-pamilya Chen. Matagal na akong kakilala ng tatay mo. Alam ko rin, ang dahilan kung bakit nabangkarote ang pamilya Chen. Sabihin mo, May sapat akong ebidensya dito. Patunayan na ang pagkalugi ng inyong pamilya ay gawa ng pamilya Tang. Kahit ang pagkamatay ng iyong mga magulang ay may kinalaman sa kanila. ano ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Ang usapin ng pamilya Chen ay walang kinalaman sa aming pamilya Tang. Papatayin kita, lahat ito ay gawa mo. Yaw. Ang pamilya Tang ay inakusahan ng iligal na pag-ipon at iligal na kompetisyon. Lahat ng ari-arian ay kinumpiska. Tang Yuan Chong, kasama ang kanyang anak na si Tang Wan, ay inakusahan ng sinadyang pagpatay. Inaresto. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magpatuloy sa pag-inom ng gamot. Salamat, Song Jinshu. Maligayang bati sa iyo. Sa kabila ng lahat, bumalik ka pa rin sa kanyang tabi. Sana'y maging masaya ka. At sana'y matagpuan mo ang tunay na pag-ibig. Momay. Yaw. Uwi na tayo. Yaw. Sa loob ng maraming taon, ikaw pa rin ang nasa puso ko.